Noong June 4, 2008, si Jody Arias ay gumawa ng nakakatindig balahibong bagay laban sa kanyang dating kasintahan na si Travis Alexander kasunod ng isang pakikipagtalik. Kinunan niya ng litrato ang buong pangyayari at sa hindi inaasahan, ang isang larawan ay makakatulong na patunayan na siya ang salarin. Si Travis ay idinedicate ang kanyang sarili sa paggawa ng mabuti sa pamamagitan ng kanyang positibong impluwensya, motivational speeches at maimpluwensyang pagsulat. Nasa daan na siya ng pagkamit ng lahat ng kanyang mga pangarap at mithiin. Naantig ni Travis ang buhay ng maraming tao at dahil dito ay hindi siya malilimutan. Ang nangyari kay Travis ay nakuha ang atensyon ng media dahil sa mga nakakagulat na detalye nito, photographic evidence ng krimen at ang kasunod na mga paglilitis kay Jody ay kailanman ay hindi nabigong gumawa ng mga bagay na nagdudulot ng kahihiyan sa kanyang sarili. Si Travis Alexander ay ipinanganak sa isang mahirap na tahanan noong July 28, 1977 sa Riverside, California. Siya ay nagkaroon ng traumatic na pagkabata kasama ang 7 kapatid dahil ang kanyang mga magulang ay nalulong sa ipinagbabawal na gamot at madalas na pisikal silang inaabuso sa marahas na paraan. Nang maglaon, ang kanyang kapatid na si Dennis Alexander ay nalulong din sa ipinagbabawal na gamot at nahatulan ng pagnanakaw at misdemeanor battery. Sa edad na 11, lumipat si Travis sa bahay ng kanyang lola. Nabigo siyang pumasok sa kolehiyo dahil ito ay hindi para sa kanya. At sa kanyang ika-20 kaarawan noong July 1997, nawalan ng ama si Travis sa isang nakamamatay na aksidente. Pagkatapos mamatay ng kanyang ama, ay sumama na sa kanya ang kanyang mga 7 kapatid sa bahay ng kanilang lola. Si Travis ay naghangad na maging isang motivational speaker at siya ay nagtrabaho sa iba't ibang telemarketing at retail job. Bilang nasa hustong gulang na, siya ay naging isang debotong Mormon, naglalakbay sa iba't ibang lugar at nanirahan sa Mesa, Arizona. Madalas siyang pumupunta sa mga church mission kasama ang mga kapwa Mormon na babae, nakipag-date sa ilan at isinusulat ang lahat ng mga ito sa kanyang journal na itinuring niya ang kanyang sarili na pinagpala at siya ay naglaan ng oras para sa pagkakawanggawa. Si Jody Arias ay isinilang noong July 9, 1980 sa Salinas, California. Siya ay isang napakagandang dalaga, blonde ang buhok at naghahangad na maging isang photographer. Mahal niya ang sining at tagumpay at naniniwala siya na ang pagtuturo sa kanyang mga magiging anak ng saya ng tagumpay ay magiging kapaki-pakinabang. Noong summer ng 2008, naging pambansang ulo ng balita si Jody nang kasuhan siya ng pagpatay sa kanyang dating kasintahan na si Travis Alexander. Nakilala ni Jody si Travis noong September 2006 sa isang business convention sa Las Vegas, Nevada. Naging magkaibigan kaagad ang dalawa at November ng taong ding iyon ay nabinyagan si Jody sa pananampalatayang Mormon, ang simbahan ni Travis. Masayang-masaya siya na nakilala si Travis at pagkalipas ng ilang buwan noong 2007, ang dalawa ay nagsimulang mag-date. Gustong-gusto ni Jody ang pagiging mapagbiro ni Travis at kung gaano sila kasaya ng magkasama. Si Travis sa kabilang banda ay nabighani sa kanyang kagandahan at sa isang email na ibinahagi niya sa isang kaibigan, sinabi ni Travis na mula sa pagkaintriga kay Jody na napunta sa pagiging interesado niya sa dalaga hanggang sa pagnanais na alagaan siya at napagtanto niya kung gaano siya kaswerte na maging parte ng kanyang buhay. Nagkaroon ng on and off na relasyon ang dalawa at tumagal ito ng ilang taon. Ang kanilang relasyon ay medyo magulo at namarkahan ng mga paratang ng mga pagtataksil at pagseselos. Sa buong relasyon nila, nagpakita si Jody ng mga palatandaan ng obsession at mapagkontrol na pag-uugali.
Sa kabila ng distansya nila sa isa't isa na siyang naghiwalay sa kanila, si Jody na naninirahan sa California at si Travis sa Arizona ay nagawa pa rin nilang mapanatili ang kanilang relasyon. Madalas na bumiyahe si Jody sa Mesa, Arizona upang makasama si Travis. Gayunpaman, sa ilalim ng parang perpektong relasyon ng dalawa ay nagsimulang lumitaw ang mga problema. Bilang isang debotong tagasunod ng pananampalatayang Mormon, si Travis ay nakadama ng guilt sa pakikipagtalik sa kanyang kasintahan bago ang kasal. Pagkalipas ng 5 buwan, sinubukan niyang putulin ang relasyon kay Jody, ngunit mas lumalim ang pagmamahal ng dalaga sa kanya. Nagsimula si Jody na bigla na lamang sumusulpot sa bahay ni Travis nang hindi imbitado. Ito ang naging dahilan upang magalit si Travis sa kanya at madalas na hindi siya pinapayagan ng binata na manatili sa bahay at kahit na makipagtalik sa kanya habang nandoon siya ay hindi ginagawa ng binata. Nagkaroon sila ng opisyal na breakup noong July 2007. Sinubukan ni Travis na magpatuloy sa kanyang buhay at nagsimulang makipag-date sa iba. Ito ay nagdulot ng galit kay Jody at ayon sa report, ginugulo umano ni Jody ang mga babaeng nililigawan ni Travis at bukod pa dito ay binubutas din niya ang mga gulong ng sasakyan ng dating kasintahan. Sa panahong ding iyon, nasabi ni Travis sa kanyang mga kaibigan na naniniwala siyang ini-stalk siya ni Jody, ngunit ang dalawa ay nagpatuloy pa rin sa kanilang on and off na relasyon. Noong May 2008, isang buwan bago ang malagim na pagkawala ng kanyang buhay, tinawag ni Travis si Jody na isang sociopath. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanyang mga kaibigan na huwag silang magtataka kung isang araw ay makita nila siyang wala ng buhay. Noong June 2008, inaya ni Travis si Jody na sumama sa kanya sa isang company retreat sa Cancun, Mexico. Pero ilang araw bago ang nakatakdang biyahe ay nagbago ang kanyang isip at nagpasa siya na isama ang isang kaibigan na babae bilang kapalit nito. Nakatakda silang umalis patungong Cancun ng June 10. Habang papalapit ang araw ng kanilang biyahe, ay nabahala ang mga kaibigan ni Travis nang mabigo silang makontak siya. Hindi nila alam na may trahedya na palang nangyari sa kanya. Ang kanyang kaibigan na dapat ay kasama niya sa biyahe ay nag-alala nang wala siyang marinig mula sa kanyang pagkatapos ng ilang araw, kaya nakipag-ugnayan siya sa dalawang kaibigan ni Travis noong June 9, 2008. Ang dalawang kaibigan ay pumunta sa nakalak na apartment ni Travis at sa kanilang pagpasok sa bahay ay nakakita sila ng mga dugo na nagkalat sa loob ng bahay. Pagpasok nila sa kwarto ni Travis ay nakita nila ang mas marami pang dugo sa hallway at ang nakakatakot, duguan at wala ng buhay na katawan ni Travis ay nakahandusay sa sahig ng kanyang banyo. Agad silang tumawag ng 911. Kalaunan ay natukoy ng mga investigador na naganap ang nakakatakot na pangyayari 5 araw bago matagpuan ang kanyang katawan. Nangangahulugan na si Travis ay wala ng buhay noong June 4, 2008. Ang pinangyarihan ng krimen ay nakakakilabot na nakitaan ng ebidensya na may komosyon na naganap. Si Travis ay sinaksak ng mahigit 200 beses. Ang kanyang lalamunan ay narahiwa mula sa isang tainga patungo sa kabilang tainga, na naputol ang jugular vein, carotid artery at trachea sa isang malalim na sugat na halos matanggal ang kanyang ulo. Ang ilang mga sugat sa kanyang mga kamay na sinasabing mga defensive wound ay nagpapatunay na sinubukan niyang ipagtanggol ang sarili, ngunit sa huli ay natalo siya dahil sa paulit-ulit na saksak na kanyang natamo. Nagkaroon din siya ng tama ng baril sa ulo at may mga dugo ang tuwalya na nakitang nakasabit sa buong banyo. Nakakita rin ang mga investigador ng mga mahahabang hibla ng blond na buhok sa sahig. Isang dugo ang handprint sa mga dingding ng kanyang kwarto at isang kamera na nakatago sa washing machine. Ang kanyang kamatayan ay pinasyahan bilang isang homicide. Noong June 3, 2008, maagang naglakbay si Jody papunta sa Redding, California upang kunin ng isang rental car para sa isang nakaplanong paglalakbay sa Utah. Pagkatapos ay pinatay niya ang kanyang telepono upang hindi ito matrack. Siya pala ay nagbabalak na lihim na pumunta sa bahay ni Travis. Naka-schedule si Travis para sa isang conference call noong June 4. Ngunit nabigo siyang dumalo sa tawag.
Dumating si Jody sa kanyang tirahan kung saan nawalan ng kontrol ang lahat. Matapos kitlin ang buhay ni Travis, tinawagan ni Jody ang kanyang telepono na nag-iwan sa kanya ng isang mensahe na tila nag-aalala. Pero alam niya sa kanyang sarili na hinding-hindi ito mapapakinggan pa ni Travis. Ilang oras matapos matagpuan ang walang buhay na katawan ni Travis, ay nakipag-ugnayan si Jody sa pulisya. Itinanggi niya ang pagpunta sa bahay ng binata at sinabi pa sa mga investigador na hindi niya nakita si Travis sa loob ng 2 buwan. Sa panahon ng memorial service sa Arizona, pumayag siya na ma-fingerprint ng pulisya at makalipas ang 1 buwan noong July 9, 2008, si Jody Arias ay kinasuhan sa pagpatay kay Travis Alexander. Pagkalipas ng 6 na araw, naaresto siya sa kasong first-degree murder sa salesman na si Travis Alexander. Iniugnay ng mga investigador ang duguang handprint sa dingding sa kanyang DNA at sa mga larawang kuha ng kamera na natagpuan sa washing machine. Ang mga larawan ay nagpapakita ng mga nakakatakot na mga eksena. Ang katrabaho ni Jody na si Ryan Burns ay nagpatotoo na nagpakulay siya ng buhok pagkatapos ang nangyari kay Travis. Sinabi ni Ryan na mula sa blonde na buhok ay pinalitan niya ng kulay brown at nakitaan din siya ng mga hiwa sa kanyang mga kamay. Mariing itinanggi ni Jody ang anumang pagkakasangkot sa nangyari sa kanyang dating kasintahan. Nagbigay siya ng alibay sa pulisya. Sinabi niya na nagpunta siya sa UTA para makipagkita sa lalaking kadate niya. Ngunit ang mga investigador ay nakahukay ng matibay na ebidensya na walang pagdududa tungkol sa presensya ni Jody sa bahay ni Travis noong araw na siya ay kitlan ng buhay. Ang kamera na nakita sa loob ng washing machine ay nagpakita ng mga nakakabagabag na mga larawan na may petsang June 4, 2008. May mga larawan ni na Jody at Travis na walang saplot at ang mga sumunod na kuha ng kamera ay mga nakakatindig balahibong eksena sa pagkitil sa buhay ni Travis. Ang huling larawan na nakuhanan siyang buhay ay ang isa sa kanyang pag-post sa shower na may oras na 5:29 ng hapon. Ang mga sumunod na mga larawan ay nagpapakita sa kanya na dumudugo sa shower floor. May mga deleted pictures din sa camera na kalaunan ay na-recover muli. Ito ay nagpapakita na sinubukan ni Jody na itago ang mga ebidensya. Na-access ng mga detective ang buong serya ng mga larawan na nagpapakita kung ano ang nangyari sa panahon at pagkatapos ng nakamamatay na pag-atake. Ang isa sa mga larawang iyon ay nagsiwalat na sa likod ng dumudugong ulo ni Travis ay may paa ni Jody sa tabi ng kanyang katawan. Higit pa rito, na-recover ng mga awtoridad ang isang dugoang handprint sa isang dingding sa bahay. Mula sa handprint na iyon, nakuha ng mga pulis ang DNA ni na Jody at Travis. Ang pagtuklas na ito ay lalong nagpatibay sa ugnayan ng dalawang individual at ng nakakatindig balahibong krimen na naganap. Bukod sa dugoang handprint at mga nakakabagabag na mga larawan, natuklasan din ng mga investigador ang isa pang mahalagang piraso ng ebidensya. Napag-alaman nilang binaril si Travis gamit ang .25 caliber na baril. Ang higit na nakapagtataka sa pagkatuklas na ito ay ang katotohanan na si Jody Arias ay nagkataong nagmamay-ari ng parehong uri ng baril. Lumalabas na ang armas ay naiulat na ninakaw mula sa bahay ng kanyang mga lolo't lola 1 linggo bago sinapit ni Travis ang nakakatakot na trahedya. Ang kapansin-pansing pagkakataon na ito ay nagpatindi sa mga hinala ng potensyal na pagkakasangkot ni Jody sa krimen. Noong una, itinanggi ni Jody ang anumang pagkakasangkot sa krimen at sinabing hindi niya nakita ang kanyang dating kasintahan sa araw ng krimen. Ngunit nang iharap sa kanya ang mga ebidensya, binago niya ang kanyang mga kwento ng maraming beses. Kalaunan ay sinabi niya na ipinagtanggol lamang niya ang kanyang sarili, na sinabing si Travis ay pisikal at emosyonal siya na inabuso at kinitil niya ang buhay ng dating kasintahan dahil natatakot siya para sa kanyang buhay. Ngunit ang forensic analysis ay sinabing ito ay isang crime of passion at hindi self-defense. Sa buong pagsisiyasat at sa mga sumunod na mga paglilitis, nagbigay si Jody ng mga iba't ibang salaysay. Ang mga ebidensya at ang mga forensic analysis na ipirinisanta ng prosecution ay sumasalungat sa kanyang mga walang katotohanan na mga pahayag. Sa kalaunan
ay inamin ni Jody na magkasama sila ni Travis noong araw na sinapit ng binata ang nakakatakot na trahedya. Ikwinento niya ang mga nakakatakot na mga nangyari sa araw na iyon. Ayon sa kanya, pagkatapos ng kanilang pagtatalik ay naligo silang magkasama at nang kumukuha sila ng litrato sa banyo ay may biglang dalawang lalaki na nakamaskara na bigla na lamang pumasok at kinitilang buhay ng biktima. Ayon pa sa kanya, ang dahilan kung bakit hindi siya tumawag sa 911 ay dahil pinagbantaan siya ng mga ito na huwag sabihin sa sino man ang nangyari. Ang paglilitis kay Jody Arias ay nakakuha ng malaking atensyon ng media dahil sa kahindig-hindig na katangian nito. Ang mga graphic details ng krimen, ang pagbabago-bago ng mga salaysay ng nasasakdal at ang high-profile na katangian ng kaso ay nag-ambag sa pagiging kilala nito. Ang trial ay nai-broadcast ng live sa telebisyon. Gamit ang mga ebidensya, kabilang ang forensic analysis, mga litrato at mga text messages, ang prosecution ay bumuo ng isang malakas na kaso laban sa nasasakdal, na sinasabing ginawa niya ang pagpatay dahil sa selos at galit. Ayon sa prosecution, si Jody ay na-obsess kay Travis at lalong naging selosa nang magsimula siyang makipag-date sa ibang mga babae. Nagpakita sila ng katibayan na nagmumungkahi na binalak niya ang kanyang pagbisita sa bahay ni Travis sa araw na iyon, nakipagtalik at pagkatapos ay inatake at kinitilang buhay ng binata sa marahas na paraan. Ang defense team ni Jody ay nagpakita ng ibang bersyon ng mga nangyari. Sinabi nila na sa isang mainit na pagtatalo, aksidenteng nahulog ni Jody ang kamera habang kinukuhanan ng picture ang biktima sa shower. Ito ay naging dahilan upang magalis si Travis na nagtulak naman sa nasasakdal na gumawa ng paraan para ipagtanggol ang sarili. Ayon kay Jody, ay inatake siya ni Travis at ipinagtanggol lamang niya ang kanyang sarili. Sa buong paglilitis, patuloy na binago ni Jody Arias ang kanyang kwento ng maraming beses. Sa una ay tinatanggihan ang anumang pagkakasangkot, pagkatapos ay nag-claim ng pagtatanggol sa sarili at kalaunan ay sinabi na ang mga intruder ang may pananagutan. Noong May 8, 2013, si Jody Arias ay napatunayang nagkasala sa first-degree murder. Ang mga hurado ay hindi matukoy kung ang pagpatay ay premeditated o hindi na nagmumungkahi ng retrial. Ang kakaibang pag-uugali ni Jody ay nag-udyok sa mga eksperto na suriin ang kanyang mental state. Siya ay may post-traumatic stress disorder at borderline personality disorder. Nagsimula ang retrial noong October 2014. Dito ay muling iprinisinta ang mga dating ebidensya. Sa pagkakataong ito, ang focus ay sa psychological makeup ng magkabilang partido, kung saan sinusubukan ng depensa na ilarawan ang kanilang kliyente bilang isang mahinang babae at si Alexander bilang emosyonal at pisikal na mapang-abuso. Noong March 2015, inalis ang opsyon sa parusang kamatayan at iniwan kay Judge Sherry Stephens ang mga term ng parusa. Noong April 13, 2015, pagkatapos magpahayag ng pagsisisi sa isang statement, nakatanggap si Jody Arias ng habang buhay na sintensya ng walang posibilidad na parol pagkatapos ng 25 taon. Nagsimula siyang magsilbi sa kanyang termino sa Arizona State Prison Complex, Perryville. Bilang karagdagan sa kanyang sintensya, inutusan si Jody na magbayad ng $32,000 sa pamilya ng kanyang biktima. Ang pera ay makakatulong sa pamilya ni Travis na mabawi ang mga gastos sa trial tulad ng pamasahe at lodging.